Magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat na mga nanonood ngayon dito sa aking channel. Ang mga taong mahihilig sa pungsoy at gusto kong magkaroon ng kaliwanagan ng tunay na pungsoy dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong mga pagtangkilik lagi sa pag-aabang ng aking video at sa mga napadaan lang para po sa ating lahat ito na mga naghahangad ng magandang buhay. So, ako po si Sheng Jing Kai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel. At muling nagbabahagi sa inyo ng mga bagong mga tips or mga tamang mga ating ways na, no? Kasi ang ating tempo dito sa ating YouTube channel is everyday life with feng shui, no? So, ang aking lahat ng mga tinatakil dito ay pwede nating magamit sa araw-araw nating pamumuhay na tayong mga mahihilig sa feng shui, no? So, yung mga napapadaan lang, maraming salamat at sana magustuhan ninyo ang aking video at para po sa ating lahat ito. Okay po, una sa lahat, I'm wishing us all a peaceful and prosperous new year. Ngayong year of the wood snake, ano po? May we all prioritize our health this 2025. Above all, kasi po, ito talaga ang true wealth ng tao, no? At dahil ito ang pinakakalaban ngayong taon, no? Nasabi ko naman sa inyo sa part ng books ko na yung aking mga dapat ninyong pakaingatan talaga at mga bigyan ng solusyon itong dominant star ng ating taon, no? Na yung pagkakaroon ng sakit dahil ito na namang 2025 ay may nagbabadya na naman sa atin na another virus or yung lahat ng tao talaga is susceptible sa any illnesses, ano? Dahil weak ang ating spirit essence ngayong taon dahil nga dominante ang sakit ngayong taon. So, mas marami ang magkakasakit. At kung kayo ay nakabili na ng aking book, ay alam nyo na kung paano ang ating pagsusolusyon sa mga ganiting sitwasyon, ano? Ang ating mga career ay magkakaroon ng mga violence na mga yung mga in-expect natin ay hindi nagiging ganon na maayos, ano? Nagkakaroon ng violent reaction sa ating mga career, merong maloloko, may mga violenteng mga pangyayari, no, na dapat nating i-avoid. So, I am telling everyone na kung kaya din lang naman ninyo, wag na kayong magdalawang isip. Please buy my yearly guidebook para po sa inyong lahat. Sa ating book set, meron na po tayong protection dito para sa personal protection po ng animal sign na bibili, ano? Meron na pa siyang personal protection against sakit, no? So, hindi naman natin maaalis talaga na ang mga tao ay nagkakasakit, pero nakakalungkot naman po yung mas gagrabe pa ang ating mga sakit. So, maging maingat ngayong taon at yun ang ating bigyang priority talaga ngayong 2025. Maari din po kayo yung mga hindi pa po nakakabili ng ating swoosh. Napaka-importante po nito ngayong taon para po talaga maalis ninyo ang mga negative energies bago kayo umuwi sa bahay ninyo. So, you can avail this in the Philippines and worldwide po. Nakakapagpadala po ako nito. Marami na pong nakabili sa atin ito at nakakapagpatunay na magandang resulta, no? So, mga ka-Sheng Kai, alam ko ang mga ka-Sheng Kai natin halos lahat ay nakabili na. So, sa mga bago, sa mga hindi pa nakakabili at hindi pa talaga naiintindihan ang tunay na pungsoy sa ating libro, ay sana bumili na kayo habang maaga, no? Para wag na nating hintayin na may mga dumating pang mga disgrasya bago po tayo magproteksyon at maglagay ng tamang mga proteksyon sa ating mga tahanan, ano, sa loob ng ating bahay. So, ngayon mga ka-Sheng Kai, sinasabi ko lang na pahalagahan natin ang ating kalusugan ngayong 2025 more than money, no? Kasi ano naman ang silbi ng pera kung hindi nyo na magagamit, ano? Kung nakahiga na lang kayo, hindi nyo na rin
gugustuhin magpunta ng mall, paano pa kayo manonood ng sine, paano pa kayo magsha-shopping if bedridden kayo. So, importante po na tayo ay makapagproteksyon, lalo na po ang mga animal signs na delikado, no? So, nasa loob po ng ating books ang lahat ng mga animal signs na apektado ngayon ng mga matitinding malas ng 2025. So, dahil ang nagas ay nagkalat na ngayon, dahil na mag-uumpisa na ang taon ng mga ahas, maging maingat din tayo sa ating mga pagkilos, sa ating mga desisyon, no? Dahil ang nagas ay hindi nagdadala ng magandang epekto sa ating pamumuhay, sa ating buhay, no? Ang nagas usually is negative po, ano? So, dahil Year of the Nagas po tayo, dahil dala po ng snake ang nagas, ay ito po ay maging dapat maingat tayo lahat. So, yun ang ating at spread din natin ang mga lava, no? Na magbigay din tayo ng mga pais sa akin ngayon. Gusto ko sanang magbigay, wag naman sanang ikasama ng loob ng ating mga kabataan, ano? Magbigay po tayo ng pagmamahal at paggalang kasi ito po, alam nyo, sasabihin nyo ito, sa pungsoy po ito, hindi nyo mapapaniwalaan siguro ito, no? Pero, ang pinakamalaking blessings po na matatanggap ninyo mula sa langit ay ang pagmamahal po sa mga magulang, no? Na yung mga magulang na talagang nagtaguyod sa inyo, nagmahal sa inyo, nagpalaki sa inyo, na halos hindi kayo pinapadapuan ng langaw o lamok nung kayo'y mga bata pa, at hindi natutulog sa tuwing kayo ay nagkakasakit. So, yung mga magulang po natin, magbigay po tayo sa kanila ng time, magbigay po tayo sa kanila ng pagmamahal. Kasi alam nyo po, ngayon mas binavalue na ng mga kabataan, ng mga gadgets sa oras nila kesa ang pagbibigay ng oras sa kanilang mga magulang, I salute, no? I really salute yung mga sons and daughters na talagang nagmamahal sa kanilang mga parents, no? Dahil ako po, hindi naman sa pag-ano, no? Alam nyo, ang blessings na natatanggap ko po ay dahil mula nung ako'y nagtrabaho, wala po akong ibang ginawa kundi ang goal po ng pagtatrabaho ko ay hindi para sa sarili ko, kundi pasayahin ang aking ina, no? Na dahil ang mother ko po ay single parent. So, tinaguyod niya po kami ng mag-isa lang siya. Siyempre po, sa tulong naman ng mga kapatid niya rin at mga mga kamag-anakan. So, ang mother ko po ay very masikap na tao. Hindi po siya dependent na yung palahingi or palaasa. Talaga pong nagsisikap siya, no? So, while growing up, nakita ko po ito. So, naisip ko na I want to give my mother a very good life. Kaya, yun po yung naging goal ko. And I know all these blessings that I have right now came from the heavens. Because ito po, ang sinasabi talaga nila na once you look after your parents, yun po talaga, no? Especially the mother po talaga. Pero tayo din po mga parents, wag po tayong masyadong mag-expect. Kasi depende rin po yun kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Kasi may mga magulang na din naman po na parang kesera-sera lang, kung ano lang yung mangyari sa anak nila, bahala na. Bahala na si Batman. Pero doon naman po sa mga deserving na mga magulang, hindi din naman advisable, no? Na tayong mga parents ay mag-expect, no? Hindi po yun tama na mag-expect tayo. Pero yun naman po ay dapat sarili pong kusa ng ating mga anak, no? So, yun mga ka-Shenjing Kai, ang konti nating mga ngayon, instead na gamitin natin sa gadgets ang oras, konting panahon man lamang para sa ating ina, no? Siyempre, may mga tao din naman na ang nagpalaki sa kanila ay ang kanilang tatay or mas mahal sila ng kanilang tatay. So, yun po, talagang bawasan nyo ng konti yung gadgets at ano ba naman po yung kumustahin ninyo sa isang araw man lamang nang wala pa yung 3 minuto ma, kumusta ka po? Pa, kumusta ka po dyan? Ganyan. Mabuti ba ang kalagayan mo? So, sa atin po, ito ay mga pag-aano lang natin. Dahil kung gusto nyo ng true blessings po, talagang ang unang-una nyo pong gagawin ay ang mahalin ang mga nagmahal sa inyong mga magulang, nagpahalaga sa inyong mga magulang, at nagpalaki sa inyo ng mga magulang, higit kanino man.
So, yun po, kasi ang mga gadgets po ninyo, ang mga kaibigan po ninyo ay hindi iiyak sa panahon ng may sakit kayo. Ang iiyak po ay ang mga nagpalaki sa inyo, no? So, value your parents who give you unconditional love, Dahil yan, ang pinakamalaking batayan para sa blessings ng mga kabataan. So, yan, no? Baka sabihin nyo, nag-sermon ako, hindi naman ako pare, Pero, hindi, from lang ba, yung sa akin is, yung ating, because we're talking about blessing. So, the biggest blessings na marireceive ninyo is ang pagsilbihan ng inyong mga magulang. So, yan, Kasi ang pagiging arrogance po, meron tayong nakasulat ngayon sa Bible, no? Arrogance will lead you to downfall. Kaya yung pagiging mga arrogante na mga anak natin ay ipapamukha din po sa inyo ng langit, ng ating Creator na babalik pa rin kayo. Luma man ang kasabihan na yan, ang kasabihan na yan ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, Sa magandang paroroonan pala. Kasi everyone has a way, no? Pero kung ang ina-expect mo ay magandang paroroonan, abay, kailangan mong balikan din ang pinanggalingan. So, ngayon ang isi-share ko sa inyo, tama na yan. Sabihin nyo, masyado natin seryoso si Sheng Jingkai ngayon, no? Hindi, syempre, kasi New Year na, so kailangan naman meron tayong ma-share din na good characters, good attitude. Kasi alam nyo mga yun nga sa natin, iba na ang generations ng mga anak natin, and depende yun sa pagpapalaki natin, at depende yun sa puso ng ating mga anak. So, yan po, So, ngayon ang isi-share ko sa inyo ay yung tungkol sa relationship at saka couples relationship at saka yung about sa asin, Kasi yung nag-aano kayo ng asin na 'di ba? Yung pwede po tayong nasabi ko po sa inyo to, maglagay ng asin sa inyong pitaka kapag minamalas lamang po. Kapag minamalas. Huwag po nating kalimutan na ang asin ay nalulusaw. Nalulusaw, tama ba ako? Natutunaw? Ano ba? Ano ba? Nalulusaw ba? Natutunaw? Basta bahala na kayo doon. Basta, 'di ba? Yung asin. So, ang ibig sabihin po nun, kasi hindi po siya ang magdadala ng pera sa inyong pitaka. Ito po kasi lagi kong iniisip, taon-taon lagi kayo namumroblema sa inyong sa inyong kulay ng pitaka, no? Bibili kayo lagi ng pitaka. But nag-iisip ba kayo na iniisip nyo ba yung ilalagay ninyo sa pitaka, no? So, maganda naman talaga na every magpapalit kayo, Especially kung hindi naging lucky ang wallet ninyo for the past year. Pero alam nyo, kung naging lucky naman sa inyo, ang sulitin nyo yung swerte ng pitaka nyo. Kasi, minsan ang mga tao, basta gusto lang nila ng bago, but then, paano kung swerte yung alam nyo na naka-experience po ako niyan, Nakabili ako ng LV na brown na yung epi style, Hindi epi yung model niya, hindi So, hindi ko yun binili dahil sa pungsoy. Kasi hindi pa ako nagpupungsoy during that time. So, yung nabili kong LV na pitaka na yon, hindi ko alam kung bakit napaswerte. Talagang yung niya, kasi I don't know anything about pungsoy before, nung binili ko yon. So, wala talaga akong naisip na sabi ko, bakit napakaswerte naman yata ng pitaka na ito? And then, talagang ang dami ko nare-receive na money, and then hindi siya nauubusan ng laman, Kahit na napakagastador kong tao, gastador po kasi talaga ako, kasi hindi po ako nag-iipon ng pera, dahil, alam niyo po, napaka-iksi ng buhay. Gusto ko sa buhay ko mapasaya yung sarili ko. hindi yung mga magmamana, Kasi gusto ko yung mga maiiwan magsikap para sa sarili nila. Gusto ko mapasaya yung sarili ko. Kaya gastador po talaga ako. Binibili ko lahat ng mga makakatulong sa akin. Binibili ko yung mga gusto ng mata ko, Yung mga ganon. At the same time, syempre alam natin kung ano ang boundaries. So, yun lang importante, kailangan lagi nating alam ang boundaries. At huwag tayong magrereklamo na wala tayong pera. Kasi darating talaga sa inyo yan, yung pagkakataon na yan, kapag you keep on saying na wala kayong pera. So, lagi tayong happy lang. Yun lang ang buhay natin, So, yun nga, napakaswerte ng pitaka na yun.
talagang hindi ako nagpalit ng pitaka. For how many years, ha? For how many years I used that wallet? Maybe 10 years. And then, parang one day, na ano ko na siguro, meron tayong pagkakataon na nakakalimutan natin. Kasi dati, hindi ako nakafungsoy pa, no? Hindi ko pa alam ang fungsoy nung bata-bata pa tayo. Yung bang naguutos ka na, pakikuha mo nga yung pitaka ko dun sa sa bag ko or ganan, or kailangan ni mister ng ganito or o kuha ka ng dun. Kuha ka na lang sa pitaka, it's not good. So, doon nagsimula yung malas ng wallet ko. And then, kahit na anong gawin ko sa kanya na pag-fix, kasi nasa pungsoy na ako during that time. Kahit na anong gawin kong fixing sa kanya, hindi na siya talaga maswerte. So, alam mo, when it's LV, no? Siyempre talagang pahalagahan mo. So, sabi ko, talagang nakatabi na lang siya hanggang ngayon, Hindi ko na siya ginagamit hanggang ngayon. Nakatago lang siya kasi I was so thankful dun sa time na ibinigay niyang swerte sa akin. So, yung mga maswerte niyong mga pitaka, pwede niyo rin namang itabi yan, Ngayon, kunyari, swerte naman yung pitaka nyo, there is no reason para palitan nyo yung pitaka ninyo. Ang importante, may nalalaman kayo sa pitaka nyo. Kasi ang dami nagtatanong, especially dito sa Japan, ang dami talaga yung ang magandang kulay ng ating tawag dito, ng pitaka, kasi may bibigyan akong ganito, may bibigyan akong ganon. So hindi nyo kayo pag nagbibigay kayo ng pitaka, hindi kasi maganda yung bigay ng pitaka. It's just like giving your wealth to kahit na lumay, kahit na bago yung binili ninyo, You're giving your wealth to others pag kayo ang nagreregalo ng pitaka. So, yun ang gusto ko sanang ma-correct ninyo. Ang mga tao dapat bumili ng sarili niyang pitaka. Huwag siyang maghintay na regaluhan siya ng bagong pitaka. You know that LV wallet that I told you? I was the one who bought it. So, yung kumbaga, walang nagbigay sa akin nun para swerten. Kasi ang laging dahilan sa Pilipinas, pag binigay maswerte, kasi nga, kuripot, ayaw bumili ng sarili niya. So, gusto niya, nag-expect siya na merong magbibigay pa sa kanya, So, yun ang natin na buy your own wallets. Huwag kayong maghintay na reregaluhan or avoid giving wallets to your family members or your friends. Ay, ito na lang ireregalo ko, wallets, ganun. Because yung wallet na ibibigay niya, you're giving your wealth. You're giving your wealth. Pero, alam nyo, may mga times na nakatanggap ako ng regalo na pitaka, but talagang hindi siya lucky. Nauubusan nga ng pera yung aking yung aking pitaka pag yung naregalo. Kaya try nyo po talaga is you bought your own wallets, So, yun ang isa nating natatakel. And then yun nga ang paglalagay ng asin, hindi yun para magdala ng pera, kundi tanggalin lamang ang malas sa inyong pitaka. But it depends also kung gaano nakalala yung malas or talagang sobra na yung naibigay sa inyong swerte ng pitaka para hindi na siya makinig para sa mga ganong sistema. So, yun ang ating yung sa pitaka, Tapos never also, ito kasi lagi talagang yung salt container natin, yung lalagyan natin ng asin, bawal po itong ilagay sa ating, yung dadalhin nyo sa lamesa dahil maglalagay kayo ng asin. It's not good po. The salt container must remain in the kitchen cabinet ninyo. Hindi yan dadalhin sa inyong lamesa because, as gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang salt ay natutunaw. So, it means ang inyong pagkain sa lamesa ay malulusaw, So, kaya yung nagtitimpla ang mga tao sa kusina, hindi sa lamesa. So, yan, tandaan natin yung tungkol sa pitaka at sa asin, Yung ating tinakel na yan, Kasi, yun, oo. Tapos, ito naman yung susunod nating, topic. So, ang topic na ito ay tungkol naman sa mga couples. Sa mga couples natin. So, alam nyo dito sa Japan, maraming
kapag nagkaroon na sila ng anak, I don't know sa Pilipinas, no, kasi hindi naman ako nagpakasal sa Pilipinas ng asawang Pilipino. I mean, no, yung pag nagkaroon na ng anak, natutulog na yung bata sa tabi ng magulang, no? Tinatabi na natin yung bata if you notice, sa US, di ba kahit matatanda na sila, they are very loving, no? Kasi nakikita mo, yung mga bata, yung mga babies nila, nakaseparate ang room. Meron lang silang yung recorder. Ako naman, during the time na yung nagkaroon ako ng anak, ang anak ko, may sarili rin siyang room, ano? So, yung room ng anak ko, doon muna ako until he fall asleep. Binabasahan ko siya ng story until he fall asleep. Ngayon, pag tulog na siya, papasok na ako sa room namin ni husband, ano? Kasi, yun yung natin, relationship, couples relationship. Kasi, minsan may maisip tayo na bakit nagmamahalan pa rin sila hanggang ngayon sa ganong edad nila, or bakit sweet pa rin yung asawa niya sa kanya, or ganon, bakit yung sa akin parang ang dry-dry na. Especially, I'm talking here in Japan, kasi yun talaga, ang dito sa Japan, very cold ang mga husband dito. Hindi sila yung tipong nagpi-PDA na kagaya sa Pilipinas. But then, syempre, nasa pag-uusap ninyo mag-asawa yan. Kagaya ng ako, nagpakasal ako sa husband ko, there are some rules na talagang sinusunod namin kahit papano. But then, may mga bagay naman na hindi naman masusunod lagi, So, ganun yung yung dito sa Japan, natutulog na sila, nakasama yung kanilang anak. And then, you will feel suddenly na naglalayo na kayo ng feelings ng iyong asawa. So, sa akin nun, ngayon, pag nagising yung anak ko in the middle of the night, pupunta siya, magnanak siya, magugulat ka, pang horror nga. Pang horror nga yung dating ng anak ko kasi yung ilaw, makikita mo, may daladalang kumot yung maliit na bata. Pag, magugulat ka talaga. So, yung kapag gano'n na nagising yung anak ko, itatabi ko siya at matutulog. And then, ibabalik ko na naman siya dun sa kwarto niya. At isa pa ito, yung kasi nalalayo po, ang nagiging paningin sa inyo ng asawa nyo ay ina ng kanyang anak. Hindi na po asawa ang paningin sa inyo ng inyong mga asawa. Dahil, nakikita niya na nandun ka na sa anak mo, no? Hindi na ganun ka-deepen yung relationship ninyo. Kahit gaano kayo mag-away ng asawa ninyo, never ever sleep in different rooms. Kailangan, kahit na nagmumurahan kayo, kahit na nagsisikaran kayo, basta nasa same bed kayo natutulog, no? So, yun ang aking mga maipapayo sa mga couples, no? Sa mga kabataan, hindi yan masyadong problema kasi the love is still alive, no? Nandun pa yung passion, nandun pa yung mga careers, ganyan. Pero pag sa mga when you reach mga 10 years, mahigit na kayo na mag-asawa, ganyan. So, medyo nagkakaroon ng difference na sa relationship nyo from the beginning. So, yun talaga is also, it means na you're both aging. So, ganon ang ng mag-asawa na, kailangan, kahit matanda na kayo, kahit na naghihilig, ako po, ang husband ko, grabe din maghilig, no? Meron po ako talagang yung panglagay sa tenga na pangsara ng and then, meron akong, alam nyo, kahit hindi mainit, kahit hindi malamig, no? Nag-ano ako ng aircon kasi white noise, gusto ko ng white noise. And then, naglalagay ako ng music to sleep para hindi yung mga, may mga harps, may mga flutes, yun yung mga ko, para yung aking naririnig ay yung mga yon, hindi yung hilik ng asawa ko, no? So, yan magandang advice po talaga yan para sa mga elderly couples, no? Sa mga married couples, baka nga hindi na natutulog yung mga yan. So, ayan yung ang nagiging natin, pinagpapalit natin ang relationship natin sa asawa natin, sa mga anak natin. But then, alam natin na mahal natin ang mga anak natin. But one day, sasabihin ko po sa inyo ito, honestly, no, this is a very good advice. Aalis po sa poder natin ang mga anak natin. They will have their own life. They will have
what do you call it? They will get married, yung magkakaroon sila ng independence sa sarili nila at iiwanan po nila tayo, no? Iiwanan din po nila tayo. So, ang mariretain po sa atin is yung husband natin. Ngayon, kung ang husband natin is hindi na maganda ang relasyon sa atin, so who we can depend on? So, hindi po natin, sinasabi dati, diba, talaga, my mother loves us so much, no? Kasi nga yung, talagang anak ang priority ng mother ko. Ganun talaga lahat ng mothers, no? But then, if you think more deeper, no, one day your children will leave you. Pero yung asawa mo nandyan sa tabi mo hanggang pagtanda, no. Kung hindi mo iniwanan, kung hindi kayo naghiwalay, no. So kung hindi kayo nag-divorce. So ganun kasi yung tayo, ang mga babae ang may hawak ng relasyon. It's how we protect our relationship in the family. So, ang mga lalaki wala yan. Kayo ang wag kayong maglagay ng dalawang kama. Wag kayong maglagay ng dalawang master's bedroom para isa lang talaga yung tutulugan ninyo mag-asawa. And then, yung sa anak ninyo, ganyan. Kasi, alam niyo tong, yung, kunyari, yung husband ko, nagkakaroon kami ng conflict minsan, pangit ang aming mga buwan, nagsasabay. So, pupunta siya sa salas. Hihiga siya sa sofa. And then, ako naman, mag-i-stay ako sa kama. And then, after 30 minutes, nandun na yung asawa ko sa kama ulit. Kasi, hindi siya sanay matulog sa sofa. So, talagang babalik siya dun sa kama. So, ganun yung relationship na dapat nating pangalagaan. Although, very important ang ating, kasi sa Pilipinas, pinapalaki tayo na yung asawa napapalitan, pero yung anak hindi napapalitan. But then, we need how to balance, no? Yung ating oo, anak natin yan talagang poprotektahan natin yan. But when it comes to relationship also, talagang pangangalagaan natin yung relationship natin sa partners natin. And we took good care sa ating mga anak. But then, ang relationship is more important sa ating mga, partner sa buhay. So, isa yan sa mga nagiging problema dito sa Japan, talagang kasi natutulog si Mr. sa ibang room, and then ang mga anak at ang ina magkakasama. So, sa paningin ng inyong mga asawa is ina ka ng kanyang mga anak. Nanay ka na. So, hindi ka na asawa. And then, yun namang kagaya niyan, 'di ba, yung usually nung nakilala natin nga ang ating mga asawa ay mga kuntodo de makeup pa, kuntodo di blower pa ang buhok niya, naka bonggang-bongga, naka high heels, mga ganyan. So, na-fall in love sa atin si Mister sa mga ganong itsura. But then, nung nagkaanak na tayo, wala na, naka-duster na lang. Nagpapajama na lang maghapon dahil nag-aalaga ng anak, hindi na makapagsuklay, hindi na And then, hindi na maiisip ni Mister, ito ba yung pinakasalan ko? So, kasi ang mga lalaki is so selfish. Totoo po yan. They only think of themselves. Tayo kasi mga babae, when we have children, yung ating mga obligations, dumadami. Responsibilities natin dumadami. Si Mister po, yung sa kanila is yung kanila lang talaga nagtatrabaho sila. And that's it, no? So, bibihira, malalagyan ng medal, yung mga lalaki na naggagawa both ng responsibility sa bahay at saka at saka yung trabaho nila. Ako naman, yung style ko pagka ganun, kasi tamad ako maghugas ng plato. So yung yung lababo ko laging puno. So pagdadating yung asawa ko, naiirita siya ng ganun. Siya na yung naghuhugas ng plato. Kasi alam niya, tinamad na naman yung asawa ko maghugas ng plato. Pero ang galing, mahilig po ako talaga yung mag-ayos ng bahay, mag-arrange ng mga magagandang yung mga ganon. Kaya yung asawa ko, alam niya lang na na basa yung aking kamay, ayaw ko nang naghuhugas ng plato. So, yan ang ating mga relationship, yung ating mga relationship topics, no? So, yan ang ating napag-aralan ngayong araw na to. And meron naman akong isusunod sa inyo na turo tungkol sa, kasi mahaba-haba na ito. So, isusunod ko na lang next week yung labas ng isa, no?
Yun nga yung ating at saka yung ang atin pong marami po kasing nagtatanong, napakarami po talagang nagtatanong na ano po yung kanilang protection, ano po yung kanilang asan na ba? Wait lang ha. Marami po kasi tayong bago at wini-welcome ko po kayo, ito pong ating ang ating mga products na makakatulong sa inyo ay ang swoosh natin at ang ating book set po ay napaka-importante. Sana po yan ang inyong talagang unahin ninyo ang book set ninyo to ito pong maano ninyo ang buong taon kasi buong taon po ang nasa loob ng libro na yan, Ngayon yung mga nagtatanong na mga sa ating mga bagong very mag-ingat po kayo sa mga nawawalang package din kasi minsan meron tayong may mga alam nyo hindi tayo laging masaya lang. Meron akong isusunod pa sa inyo na topic but wait lang po para tapusin ko na lang po ito lahat ngayon. Yung kasi yung may mga namayapa din po tayo mga ka-Shenjinkai at talagang nakakalungkot po na nag-offer din po ako ng prayer para sa kanya, si Rosalina Ancheta po, ang ating kapatid na namayapa nitong 2024 at nang kinontak ko po siya, nagtataka po ako kasi because she is always active in my YouTube channel also at talagang siya, I don't know, pero syempre, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at maging masaya na wala nang mga anumang pangit at masakit na mga pangyayari. So tayong mga buhay pa, kailangan nating pag-isipang mabuti ang ating mga pang-araw-araw. Magpasalamat tayo sa bawat araw natin at magpasalamat bago matulog sa gabi. Ngayon, ito wini-welcome ko yung itong ating mga bagong mga friends, Pansin ko lang talaga, ang mga horse, para silang laging, lagi silang, no offense meant, pero parang, pag para sa sarili nila, nagkukuripot sila. Pero pag sa ibang tao, yung mapagbigay sila, hindi nila nauuna yung sarili nila na mas importante sa lahat. Minsan naiisip ko, napakarami pong horse na very successful sa buhay. Pero mali yung mga diskarte. Mali po talaga yung mga nila na unahin ng ibang tao bago sila. So, sana ang mga horse natin ay magising din, bigyan din nila ng importance yung kanilang sarili na yung mas mag-grow pa sila, yung kanilang personal growth, So, kayong mga horse dyan, wag nang urong sulong. Kung bibili kayo, bibili, Bumili na para para yung ating Sa ating mga bagong mga members, salamat sa mga pagbili nyo ng ating mga book sets. Alam nyo, si Sir Mark, lalaki ito, Si Sir Mark Adrian Eclarinal is maraming salamat po pagbili nyo ng book agad. And take note, 6 pieces of swoosh agad ang kanyang orders, So, yung maraming salamat sa inyo sa ating mga nakapagdesisyon agad na bumili, mga bago natin ito, Marami na rin naman akong mga nabati sa ating mga ka-Shenjinkai lagi, Ito si Sis Ana Soriano, ang ating kaibigan dyan, si Sis Irene Miranda, Sis Lita De Leon Cardenal, Sis Jelina Alipoon from Texas, si Momoko Nogaito from Japan, and then si Sis Ann Mandapat, and Clarissa Velasquez from Canada, Sis Ampi Alejandro na very active din sa ating YouTube channel. Thank you so much. Si Sis Percy Burst ng Sprackenhagen, Germany. Kumusta ka dyan, sis? Ana Marin Sapad, always ito, Talagang very siya sa akin, very supportive. Sis Charlene Cabahog, thank you din. Welcome sa ating channel. Mermalyn Canonis, Rosalie Hachelis from, saan ba siya? Parang ibang bansa to siya Kay Genevieve Colonia, thank you so much din sa pagbili agad ng book at saka ng mga enhancers. Kay Teens Means, kumusta ka na dyan, Teens Means? Lina Modo, kay Blesilda Tanglao, kay Miss Romina de la Cruz, kay
Sister Sheena Oy Oyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik sa akin, no? Sa aking mga products at sa pagpoprotekta sa inyong mga sarili, no? Sa pagsusuporta sa aking channel, sa pagtitiwala. Maraming salamat sa inyo. Ngayon naman bilang kasi alam kong first time nyo itong maririnig. Tutuloy ko na to ha, tapusin na natin. Para, mahirap baka mamaya hindi ako makapag-video na naman. So, kung hindi kayo nag-aral ng Feng Shui, hindi kayo aware sa pag-a-apply ng Big Tai Chi at saka Small Tai Chi. There are two kinds of applying Feng Shui in your homes, no? Kasi, hindi natin, kumbaga, yung buong bahay ninyo, wait lang ha, maginaw. At nga po pala, sa mga nagtatanong, nag-i-inquire sa ating YouTube channel, ito po ang aking FB account. So, dito nyo po ako i-message about inquiries sa books and another items po. Dito po kayo mag-i-inquire. Kasi, paulit-ulit, para akong sinamplak. Kakaulit-ulit. Basta ito po ang aking FB account, no? So, yan po, dyan nyo po ako i-kontakin, So, ngayon, yung ating, dahil hindi naman kayo nag-aral sa eskwelahan ng mga Feng Shui, O, ngayon para na kayo nag-enroll sa akin yan, yung Big Tai Chi at saka Small Tai Chi, So, when we applied Big Tai Chi, para ito dun sa mga talagang into real Feng Shui, Kasi hindi ito po pwede yung akala nyo, hindi nyo kasi naiintindihan yung application ng Feng Shui. So, ngayon, yung mga hindi nakakaintindi, talagang nahihirapan din sila. Nahihirapan din akong ipaliwanag sa kanila kasi sabi ko, watch all the videos and you will understand. Ngayon po, ito yung yung Big Tai Chi is yung, kunyari, nakapagpa-Feng Shui kayo ng bahay nyo. Or hindi nyo pa kayang magpa-Feng Shui ng bahay nyo. But then, every year, meron kayo nung book ko na i-apply nyo ito. Sa buong kabahayan. Actually, alam nyo, kapag 2 stories ang bahay nyo, you need to activate the first floor and the second floor. But then, ayaw ko nga kasi na nagagastusan kayo. So, lagi kong sinasabi kung saan kayo lagi, kung saan na lang muna. But then, if you can afford it, make it first floor and second floor, Kapag yun ang proper talaga. It's not business, but it's the real Feng Shui. Yan po yung pinag-aralan namin talaga sa eskwela. Ngayon, applying Big Tai Chi in your house, yun, Hahanapin mo lahat ng directions, i-activate mo lahat ng directions ng loob ng bahay mo, from south to north, from east to west, from southwest to northeast, from southeast to northwest. So, lahat yan i-activate mo, and the center of the house. So, yan ang applying Big Tai Chi, yung buong kabahayan. When you say Big Tai Chi, yan yung buong kabahayan ninyo. So, ngayon, kapag ka naman, Small Tai Chi, kunyari, sa buong bahay na yan, kwarto lang ang sayo. Kwarto lang yung sayo, Or, hindi ka pwedeng mag-apply dun sa buong kabahayan dahil may mga tao na hindi kapareho ng pag-iisip mo. Either they don't like Feng Shui or they don't like to disharmony the decorations of their house, ganon, So, ang tinatawag po natin doon is Small Tai Chi. Pwede nyo pong i-activate ang loob ng kwarto ninyo ng Small Tai Chi. Ngayon, yung Small Tai Chi, yung loob lang ng kwarto ninyo, yun ang inyong sariling space, sa inyong place. So, dun sa Small Tai Chi ninyo, sa loob ng bedroom ninyo, hahatiin nyo na naman yun sa 9 grids. So, yun ang applying ng Small Tai Chi. Small Tai Chi, na-activate ninyo ang Feng Shui ninyo without any yung distraction sa ibang tao kasi kwarto nyo lang talaga yun Like we have friends na yung sa bahay ng magulang nila, and then sila ng anak niya, meron siyang isa lang yung kwarto nila, So,
siya naman ay walang husband. So, yung ganon, ina-advise ko yun na gamitin nyo yung small tai chi. So, para na-activate pa rin ninyo yung buong, kasi kahit ang isang kwarto ay meron din siyang directions sa loob ng bedroom. Kailangan nyo ng directions na yung kunin nyo yung 9 directions na yon. At kung ano ang meron sa kanya, pwede nyo yung sabitan ng inyong mga cures and enhancers. So, yan ang application, oh. Tingnan nyo, libre yan, Nagbayad ako dyan, Nagbayad ako na minaral ko yan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Malaki man ang bahay nyo o kwarto man lang ang bahay nyo, you can apply feng shui, no? But doon tayo sa tunay na feng shui. Kasi yan yung ano sa atin. So, kasi when you say na, no, yung mga big tai sui, no? Big tai sui, ano ba to? Yung bahay kasi ninyo, kapag nagpapungsoy kayo, pati lupain, pati yung sa labas, no? Bibilangin mo yan lahat. Yun yung ano, kasi maraming nagtatanong na gustong magpapungsoy. And then, yung iba kasi medyo malayo, yung iba gusto naman, yung iba video, ano na lang, ano. And then, dun sa mga magpapapachi, no? So, yung may nakapila kasi tayo ngayon, 2 na lang, pwede na po kayong mag-payment kung kung magpapapachi na kayo. Kasi 2 na lang itong ngayon, ang aking ginagawa. So, pwede na kayong sumunod. Kasi ayaw ko po nang natatambakan ng trabaho. So, yun po ang ating yung sa magpapapungsoy, depende po sa laki ng bahay, sa level ng bahay, sa dami ng taong nakatira sa bahay. So, yung mga ganong mga questions po ninyo about Pachi, about Feng Shui, about my books, my products, please PM me. PM nyo po ako dito. Kasi, ako po yung mag-a-advise sa inyo na ganito ang bibilhin nyo. Hindi po kayo yung pag may nakita kailangan bibili rin. Hindi po. Kung ano yung kailangan nyo, yun lamang po ang ating i-advise sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may we have bago mag Chinese New Year po, magvi-video pa ulit ako, no? So, Happy New Year sa atin lahat ngayong 2025. So, sana maging maganda ang ating buhay lahat. At gaya ng nasabi ko sa inyo, lagi po tayong magdasal dahil ang ating mundo ay sobrang gulo na po. At wag na po tayong magpapatol sa mga fake news sa YouTube. So, maraming salamat mga ka-Shenjin Kai. I love you all.